Amen. Ayan po, maraming salamat muli. Maraming salamat sa Panginoon at tayo po ay nabahaginan muli na pakain ng ating kaluluwa. Ano po, ng spiritual food using Mimi Rose. Ano po, maraming salamat sa presensya ng bawat isa. Ayan. Thank you, Sis Ruby. Sabi niya kagabi, attend ako bukas. Amen. Meron daw po kasi siyang ina-attendan din ng iba sa kanyang pamangkin, ano po. Pero salamat sa Panginoon at kasama natin siya ngayon at ang bawat isa. Amen. Napakalinaw po ng ibinahagi sa atin at binigyan tayo ng tatlong, ay pasensya na, Mimi Rose. Eksakto pala yung pag-picture ko. Ito yung tinatawag na compassion in actions, Mimi Rose. Dun sa picture, ano po. So sabi niya dito, help without hesitation, empathy over prejudice, kindness without expectation. Nung naririnig ko po ito, naalala ko uli yung ating favorite na ng sa morning devo na verse. Ano po, na laging nababanggit. Philippians 4:8-9. Ayan, buksan ko nga po, Philippians 4:8-9. Ito daw po talaga, dapat meron tayo nito. If you are a Christian, dapat meron ka nito, ganitong pag-iisip. Ano po? Upang magagawa mo without hesitation, nilagay ko po dito, don't think or don't think twice. Just act. Amen? Isa yan sa mga nabanggit ni Mimi Rose kanina. Being a Christian, kailangan mo pa po bang pag-isipan? Imuni-muni mo pa? Pagtatansyahin pa ba natin yung sitwasyon? Kung tama ba? Okay ba? Hindi ba? Hindi po ba? Ayan, nakasulat po dito. Finally, brethren, mga kapatiran, sa wakas, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Parang ano po 8 yata to, Brother Pasa. Ayan po, is anything, ulitin natin noble, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ito daw po dapat ang laman ng ating mga isipan. 5:2. Ano po? 5 bagay at 2. Ayan. 5 magagandang kaugalian, magandang kaisipan, at 2 bagay na may halaga. Ano po? So, ito po yung mga dapat na iniisip-isip natin. Amen. Huwag na natin pang pag-isipan, tutulungan ko ba ito o hindi. Ano po? So, sabi niya, nakita niya, at once, he never think twice. Tayo po ba matatawag na natin ating mga sariling Samaritan? Kapag meron po tayong ganyang instinct na, ay may nalaglag, ang unang maiisip ay pulutin. Yun. Hindi, tingnan niyo po ang mga magnanakaw. Pag may nalaglag, kahit na ano yan, at once pupulutin niya yan. Itatago ka agad. So, tayo po, ibang klase naman. Ano po? Pag may nalaglag, at once ang reaksyon natin. Pulutin at ibalik, tawagin. Ano po? Napansin ko na po yan na, hindi naman po ako sa nagmamalaki, kaya lang, hindi ko napansin, meron na hindi po naiiwasan minsan, 'di ba? Na meron tayong mga hindi nababayaran. Hindi nabayaran. Ay, meron pala akong hawak. Unintentionally may hawak ka, nakalabas ka, ay hindi ko nabayaran. O kaya naman yung anak mo, uy, hindi ko nabayad yan . Ano ang reaksyon natin? Babalikan mo? Ay, sige na, nandito na tayo sa labas, di naman napansin. Di po ba? Or talagang gagawin natin yung nararapat. O kaya naman, ay, sobra.
sobrang sukli. O kaya naman, ay, itong ano to, hindi niya naisama sa pag-punch. Wala dito. Di po ba? Nakaligtaan niya, are we that kind of, honest? Ano po? Meron na ba tayong ganyang reaksyon at once? Sana po, pag meron tayong mga napansin sa ating sarili na hindi pa ganon yung ating reaksyon at once, hindi pa, hindi pa totoo, hindi pa lovely, hindi pa mabuti, hindi noble things. Kapag meron pa tayong nakikita na ganyang reaksyon natin, magbago na po tayo. Mag-repent tayo. Ito yung isang mga sukatan natin. Pwede nating matrace sa sarili natin. Yung level ng spirituality natin, yung level ng katapatan natin, yung level ng pagmamahal natin. Ay, bakit ba sinusukat ko pa siya? Ay, bakit ba ako natatakot pang tulungan siya? Ay, bakit ba ako, hindi ko siya masagot? Bakit ayoko maging, kasi hindi pa ako honest sa sarili ko. Hindi ko pa kaya na sabihin sa kanya ang totoo. Huwag ko na lang kausapin. Para hindi ako makapagsinungaling. Hindi po ba? Sabihin na lang natin sa sarili natin, God, ayoko magsinungaling. Kaya hindi ko na ako sasagot. Pero ako po baliktad, hindi ko natatanungin para hindi na makapagsinungaling. Minsan po I prefer not to ask kapag alam ko magsisinungaling. Kasi ang taong honest, siya na mismo magsasabi sa'yo. Ang taong gustong magpaayos, siya na mismo ang magsasabi sa'yo. Pero kapag yung tipong may pag-uusapan kayo, medyo napupunta doon, iiwas, alam mo na yon. If you are sensitive, hindi mo natatanungin, ayaw mo na siya na magkasala. At ayaw mo na rin siyang maipahiya sa harap ng maraming tao. Huli na kasi, di ba? Small gestures, may papakita natin kung sino talaga. Kaya mga kapatid, kahit sa ating mga kapatiran, magkakapatid na tayo, mga disipulo na tayo ni Kristo, do not put our brothers and sisters into a situation na may lalagay sila sa alanganin. Alam mo na pero gusto mo kasing gusto mong umamin. Pero, depende pa rin sa sitwasyon, depende sa, kapag walang go signal ng Panginoon, huwag mong i-push. Kasi it's either aalis yan, hindi yung aalis sa church, kaya lang, aalis siya sa conversation, o kaya mapapahiya siya, o kaya masusukol, hindi pa handa. Buti sana kung pag nasukol, aamin, hingi ng sorry, magre-repent. Pero since hindi pa time, wag muna. Amen po. Wag nating i-push, wag nating anuhin. Hayaan natin ang leading ng Holy Spirit. It happens one time, may nangyari na tagal, buwan. Pero, hindi ako alam ko na yung sitwasyon. Pero hindi ko kailangan pang ulit-ulitin, ungkatin, o pa. Pinapagpiri ko lang. And then one time, siya na mismo nagsabi, kailangan kasi bigyan mo ng lakas ng loob, ma-develop din niya, ma-overcome din niya. Madaling sabihin, ikaw ka, Pero, anong magandang mangyayari doon? Napaamin lang, pero hindi magkakaroon ng change of heart yung tao. Kasi hindi galing sa kanya, hindi pa siya, hindi pa niya na-realize. Wala pang realization. So, hindi magkakaroon ng repentance. Remorse, pwede pa. Walang repentance hanggat hindi niya siya mismo nakaka-realize na mali yung ginagawa niya. Di po ba? So, bago tayo maligaw. Amen po. So, ang topic po natin ngayon is compassionate in action. So, kailangan po talaga hindi lang po salita, may gawa. Amen? Sabi po sa Hebrews chapter 13, verse 16, do not neglect. It's a direct imperative. Imperative ang tawag doon. Naguutos. Do not neglect to do good. Wag na wag daw po nating kakalimutang gumawa ng mabuti. Wag nating kakalimutan gumawa ng mabuti. Amen?
Bakit po? All the time, all situation, makikita natin yan. And to share what you have. Ayan, gumawa ng mabuti, ibahagi kung ano ang meron. God is not asking us too much. Kung ano lang ang meron tayo. Sis, pasensya ka na, hindi kita mapapahiram ng 10 lapad. Pero meron ako ditong, 2,000, makakatulong to sa'yo. Huwag mo nang ibalik. Di po ba? Share what you have. You don't need to exert a lot of effort. Tapos, malalagay pa yung relasyon ninyo sa alanganin. Alam mo naman si Taning, yung mga sitwasyon na ganyan, talagang on ice yan. Ano po? Dahil ano daw po, for such sacrifices are pleasing to God. So, kung ano lang daw po yung meron tayo, ibig sabihin, ito na lang natitira sa akin. That is a sacrifice. That is pleasing to God. Hindi po natin kailangang magsakripisyo ng napakalaki dahil hindi na nga sacrifice kasi meron tayo di ba? So yun daw po yung nakakalugod sa Panginoon. Tandaan po natin ang 2 fish and a loaves. Tapos yung last dime na ng byuda. Pero yun yung kanyang ibinigay. Ano po? Bilang alay sa Panginoon. That worth a lot. Kabuuan na po yun no? Kaya, hindi ko na po pahabain. At si Brother Ramel po ay nag-take note dahil alam ko, wala si Sis Jeanette. Ano yan soldier of God yan Wala si Sis Jeanette. Hindi. Ay, ayan na, pinakitaan na ako. Tagal naman. Ano ba yan? Naka 500 na. Amen. Kaya maraming salamat po mga kapatid. Blooming ba? Amen. Maraming salamat po. Let's put our love, compassion in action. Actually, merong sabi ni Mother Teresa, sinulat ko, kaso hindi ko matatanggal kasi nga nakapatong na yung aking live. Sabi ni Mother Teresa, kung natatanda ko, love in action daw po is being compassion to other. Amen. Sige po, Brother Paz. Thank you so much po sa bawat isa, no? Amen. Ang isa rin sa reason kung bakit mula sa 5,000 ay nagiging 50 na lang yata yung patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Mula sa napakarami, mababasa po natin sa John 6:66, John 6:66, unti-unting lumiliit, unti-unting kumukunti ang sumusunod sa ating Panginoon. Why? Sapagkat napakasakit na mga salita ng Panginoon. Mula sa napakaraming sumusunod sa Kanya hanggang dumating sa konti na lang. Kaya nga nilingon niya ang kanyang mga apostol. Sabi niya, kayo, magpapatuloy pa ba kayo sa pagsunod? Kasi ang katuruan ng Panginoon, pasakit ng pasakit. He is bearing the truth. Tinuturo niya ang katotohanan. Kasi di bali lang masaktan kayo sa aking sinasabi, kaysa naman matatamisan kayo sa aking mga tinuturo, dadating naman kayo sa kapahamakan. Yun ang prinsipyo ng ating Panginoon. No? Sabi, yun ang kagandahan pagka hindi mo kilala yung mga mga ano mo Pagka yung mga tinuturuan mo, wala kang alam sa buhay nila. Kasi magpapahayag ka lang, tuturo mo lang yung katotohanan. Ngayon, kasi pagkakilala mo na, sasabihin na lang kakilala mo, pinaparinggan ako Di ba? Pero talagang sa Biblia naman talaga yun. No? Kaya para sa akin, mas mabuti na yung hindi ko kilala ang buhay nila. Kasi freely hindi ako magpipili kung ano sasabihin ko kasi hindi ko sila kilala. Para si Jesus. Ang masasaktan, ang dinapuan ng salita ng Diyos, it's either magre-rebelde ka or magpapatama ka. Kung magre-rebelde ka, hindi ka na talaga dadalo. Pero kung magpapatama ka, ay next Sunday ulit, mas maaga ka pa sa pastor dumating. Amen. Kasi gusto mo mapatama. No? Pero kung rebellious yung heart mo, iisipin mo agad, ako naman pinapatamaan ito. Ganun agad. No? So, ang ganda po nito, no? Kasi dito dinitalye, thank you po Ate Rose, napakaganda po, no? Dito dinitalye ang mga pagkikilos ng Samaritano, no? Ito yung sukatan ng pagkakaroon natin ng dalisay na empathy, no? Kasi nagkaroon ng action
para po maunawaan natin lahat, no, ang konteksto ng salitang ito. Ito po kasi parang binasag nito ang mga ang barrier, binasag nito ang mga hadlang, no? Kung bakit tumutulong ang tao, kung bakit hindi tumutulong ang tao, dito winasak yung hadlang. Kasi ang daming mga dahilan kung bakit hindi tumutulong ang tao. Incheck siya, hindi ko ito tulungan, incheck yan. Muslim siya, hindi ko ito tulungan, Muslim siya. Ganun, no? Mayaman siya, hindi ko na tutulungan, mayaman na siya eh. Mahirap siya, lalong hindi ko ito tulungan, mahirap siya, hindi yan makakatulong sa akin. Ganon. Yun yung mga barriers na winasak ng ating Panginoon dito, no? So, dito po, makikita natin dito, no, na ipinakita ng Panginoon kung paano ba talaga, ano ba talaga, bakit ba tumutulong ang tao. Dito, nakikita natin na ang umpisa, nakita ng Samaritano. Nakita ng Samaritano na naghihirap yung naghihirap yung tao nung nabugbog nga, muntik ng mamatay. So, dito, mararamdaman natin dito o makikita natin dito sa talatang ito, no, na before siya kumilos, no? Before siya kumilos, kasi sabi dito when he saw him, he took pity on him. Ibig sabihin, before siya gumawa ng action, meron muna siyang nakita, no? So merong unang hakbang. Ano yung unang hakbang? Seeing. Ibig sabihin, seeing is an active choice. Pwede ka namang gumanon Ay, hindi, parang yung ginawa ng pare. Ginawa ng Levita. Nakita niya pero biglang hindi siya parang wala nakita. Ganun din tayo minsan Kahit nakita na natin, minsan titingin tayo doon, kumari hindi natin nakikita. Ando na agad ang personal choice natin. Seeing is an active choice. Aktibong pagpipili ang titignan. Ngayon, nakita natin na nagkukotse ka. Dahil nakita mo, pawis na pawis ka sa kalalakad yung, hindi ko pa sasakihin yan. Bahala siya, bako na niyan. Kunwari hindi ko makikita. O ganun. Di ba? Seeing is an active choice. Andyan agad. Ang pare, ang Levita, nakita din nila. Di ba? Nakita din nila yung naghandusay. Pero mas pinili nilang tumingin sa malayo. So, ibig sabihin, ang pagtingin natin, pagpipili na yun. Pero dito po, no, ang Samaritano, nakita din niya. Nakita niya ang paghihirap ng tao. Katulad sa mga nakita ng Levito, katulad sa mga nakita ng pari. Ang ibig sabihin dito, hindi sa posisyon manggagaling ang kompasyon. Hindi sa estado makikita ang kompasyon, masusukat ang kompasyon, ang awa, ang habag. Hindi yan makikita. Porque ba't presidente ka, mahabagin ka na? Hindi. Porque ba't pare ka, mahabagin ka na? This is a very good example. Napakatalino talaga ng ating Panginoon, no? Pero dito po, no, ang ginamit niya pang example, Samaritano pa talaga Kung sa atin pa tulisan, hindi naman tulisan. Kung sa atin pa talaga galing sa lahi ng mga walang ginagawang mabuti para sa kanila. Pagka sinabi mong Samaritano, ay walang gagawing mabuti yan. Ay walang sinasabi totoo yan. Samaritano yan Sa kultura nila, ganoon. No? Ganon yung pag-iisip nila, pero yun ang ginamit ng ating Panginoon. Pero nung makita ng Samaritano ang nagdurusang tao, na agad nakita niya agad, no? Nakita niya agad ang pangangailangan ng tao. Kaya ang pangalawang hakbang nagawa niya. So unang hakbang, ano yun? He saw him. Nung makita niya, ibig sabihin talaga, it's a choice to look. Pwede tayong tumingin sa malayo Ganun tayo, tumitingin tayo sa malayo. Hindi natin tinitingnan ang mga pangangailangan ng tao. Minsan tumitingin tayo sa malayo. Nasabi na rin ni Ate Rose kanina. And then he took the second step. No? Ano yung second step? Took pity on him. Nahabag siya. Naawa siya. No? Had compassion sa ibang translation. No? So dito po, ibig sabihin, nagkaroon ng pagkikilos doon sa kalooban niya, no? Nagkaroon ng pagkikilos. Hindi niya kayang tignan. Yun yung word dito Hindi niya kayang tingnan lang, no?
nagkaroon siya ng para bang naramdaman niya ang naramdaman nung nakahandusay. Pagka ganun kasi ang mangyayari, magkakaroon tayo ng empathy. Talaga, hindi ako nagbibigay dahil masagana ako. Nagbibigay ako dahil alam ko ang pakiramdam na nangangailangan. Parang ganun, no? I don't give because I have so many. I give because I know how it feels to have nothing. Ibig sabihin, nagkaroon ng empatya. Nagkaroon ng totoong pagiging isang tao. No? Tapos Samaritano to, ha? Wala akong makitang ihalimbawa sa Pilipinas na magkalabang lahi talaga, tapos yung brutal na kalaban, yun pa ang tumulong, no? Tapos yung mga wala kasing lahi dito na magkalaban talaga, no? So dito po, no, dito natin nakikita yung para bang ang spiritual fuel yung nag-udyok para magkaroon ng compassion. Ang spiritual fuel dito or ang spiritual motivation dito para magkaroon ng compassion ay hindi dahil matalino tayo. Hindi po 'yun. Hindi dahil makapangyarihan tayo. Ang mga itong yung pare nung panahon matatalino 'yun kasi nag-aaral 'yun ng batas. Yung mga Levita, mababait yung tignan kasi sila nangangasiwa ng mga simbahan. Itong Samaritano na ito, wala lang ito. Talagang sa tingin nila, walang ginagawang mabuti. No? Ang compassion po, ang magtutulak po para magkaroon tayo ng compassionate heart, magkakaroon tayo ng empatya, no? Ito po ay pagkakaroon natin ng malalim na internal identification, yung doon ka makikilala talaga kung anong klaseng pagkatao ka. Yung nararamdaman mo ang nararamdaman ng nakahandusay. Kaya yun ang nagtulak sa kanya para tulungan yung So, magkakaroon tayo ng breakthrough sa pagiging compassionate, no? Kapag hinayaan natin na ang pangangailangan ng iba ay totoong maaapektuhan talaga ang ating nararamdaman. Maaapektuhan talaga ang ating puso. Kasi kung hindi maaapektuhan ang puso natin, kahit pa duguan na yan dyan, kahit pa nakatingin pa sa atin yan, nagtitigan tayo, kung hindi talaga naapektuhan tayo, hindi tayo tutulong So, magkakaroon lamang ng breakthrough to being compassionate ang isang tao kapag nararamdaman mo, nafe-feel mo yung nafe-feel niya habang siya nakahandusay. No? Yun ang magpapakilos sa atin. No? Hindi lamang sa aware na tayo sa kalagayan niya, kundi magkakaroon tayo ng genuine, magkakaroon tayo ng painful empathy. Para bang hindi ko pwedeng iiwan. Kasi kailangan niya, mamamatay yung ganun. Para bang nailalagay mo yung sarili mo doon. Ganun yun. Kaya magkakaroon ng action. Magre-resulta ngayon, kapag meron kang ganong pakiramdam, magkakaroon ka na ngayon ng compassion in action. No? Kasi dito ang awa o ang habag ng Samaritano, talagang nung makita niya, na-translate niya agad into action. Naibigay niya ang meaning ng kanyang nararamdaman. Kaya sabi kanina, ang awa, katulad din niya ng love. Love is an action word. Pity is an action word. Paano mo masasabi na aawa ka kung binabayaan mo lang? Di ba? So, nagkaroon talaga ng action agad. Sabi nga natin kanina, nilinis agad, no? Nilinis agad, inaplayan niya ng oil, inaplayan ng wine, may sakripisyo, ibinuhat niya, no? So, ito po, ang compassion in action, ito po ang ibig sabihin ng compassion in action, no? Magkakaroon ng intervention, magkakaroon ng pakikialam, no? Para bang, kasi, tignan mo nung makita niya, nung sa kabilang daan, ang nagkahandusay, tumawid siya, no? Tumawid siya, lumuhod siya, para linisin, habang ang iba, dumiretso lang. So, nagkaroon ng intervention. Nakialam talaga. Inusisa niya talaga. Ganon yung compassion in action. Pangalawa, nagkakaroon ng cost. Nagkakaroon ng sacrifice. Bakit?
ginamit niya ang kanyang mga supply para sa kanya sana yun Yung oil, yung wine, gamit. Hindi naman siya nag-prepare para, i-prepare ko to, baka may ma-aksidente sa daan, dahil magdala ako nito. Hindi. Nagdala siya ng wine, nagdala siya ng oil, para sa kanya yun. Baon niya yun, para gagamitin niya. Pero nung makita niya may nangangailangang iba, ginamit niya yung para sa kanya doon. Ibig sabihin, dahil may sacrifice. Nagigets niyo po ba ang ibig ko sabihin, mga kapatid? He used his valuable supplies. Yung oil, yung wine, ano pa? Yung time. Traveler siya Naglalakbay siya Meron siyang certain point of time na kailangan makarating doon. Tayo din, di ba? Ay, 10:30 na. Hindi pwede. Yun ang reason natin Ay, hindi kita matutulungan na, nagmamadali kasi ako. Oh, di ba? Aminin natin sa hindi, ganun din tayo. So, hindi tayo Samaritan. Di ba? Ay, pasensya na po nagmamadali kasi ako. Oo, hindi kita matutulungan. Yun. Pero dito, this Samaritan was a traveler. Ibig sabihin, meron siyang kailangang schedule na kailangang makarating siya doon. Kaya nga siya may dalang asno, hindi siya naglalakad para mas mabilis siya makarating doon sa pupuntahan niya. But he spent his time. Hindi lamang, alam niyo po, di ba, lagi natin itong, when we spend time with our brothers and sisters, we are spending our life with them. Kasi ang time, buhay yan. Pwede mo namang i-tiktok yung time na yan Pwede mo namang ilaro ng basketball yung time na yan Pero ibinigay natin sa kanila. Ibig sabihin, we are spending our life with them. Ganun yung dito. Nag-spend siya ng time. Ano pa? Supplies niya, ibinahagi niya, wine, oil, time, at money. Pera. Gumastos siya No? Nakita natin, binayaran niya yung yung tuluyan. At kung meron pang kulang, babalikan kita, babayaran kita. So, nagkaroon ng intervention, nagkaroon ng cost, sacrifice, nagkaroon ng completeness. Bakit nagkaroon ng completeness? Sapagkat hindi lamang siya nag-offer ng first aid, hindi lamang siya nag-offer ng panandaliang lunas. No? Nag-offer pa siya ng tuloy-tuloy na pag-aalaga, completeness. Kailangan, pagbalik ko, magaling na siya. Ibig sabihin, hindi yung talagang totoo. Siniguro niya na doon sa pinagdalahan niya, ang tao makaka-recover talaga, makaka-regain ng lakas. So ito po isang paalala sa atin, mga kapatid, ng ating spiritual journey, itong ating spiritual na paglalakbay, hindi po ito nasusukat sa kalidad ng mga inaaral nating doktrina na tinuturo sa church. Hindi po dyan nasusukat. Punong-puno ka nga ng doktrina, hindi ka naman marunong maawa, hindi ka naman marunong tumulong. Useless yung doktrina na naaral mo. So, ang ating spiritual journey, hindi yan nasusukat kung ano ang binabasa, ano ang tinuturo sa atin. Anong klaseng kalidad ng doktrina ang tinuturo ng ating eskwelahan, ng ating church. Hindi po. Hindi po yan nasusukat sa kung gaano kaganda ang ating mga worship, kung gaano ganda ang ating mga simbahan. Hindi po nasusukat doon. Nasusukat po yan, ang ating spiritual journey, nasusukat po yan kung gaano tayo kabilis, kung gaano kakumpleto ang ating mga puso, ma-move, magbigay ng tulong, kung paano natin sila mabigyan ng lunas, paano natin, hindi yan sa may maganda nga tayong doktrina, may maganda nga tayong tagapagturo, wala naman tayong pagtulong, wala naman kagaya nitong Samaritan. So, hindi po yan nasusukat kung gaano ka-intense ang ating mga worship. Masusukat po yan kung gaano tayo kabilis, kung gaano kakumpleto ang ating mga puso, no? Na move upang matugunan ang mga immediate suffering na ating nakakasalubong. Doon po yan nasusukat. Hinihingi po niyan na hindi lamang tayo nananalangin para sa mga nangangailangan. Ito po, dito po ako magtatapos. Ang spiritual journey po natin, hindi po nasusukat sa quality of our doctrine. Hindi sa quality or sa intensity ng ating mga worship. Nasusukat po yan kung gaano tayo kabilis tumulong, kung gaano tayo kabilis, kung gaano tayo kumilos, kung tayo ay nahahabag. Kasi, pity, katulad ng love, compassion, mercy, yung
di ba? Ang awa ay katulad din ng pag-ibig. Kailangan ng aksyon, hindi lamang salita. Sabi ni Sister Janet kanina, kailangan mo ring gumawa. So, hinihingi ng sitwasyon. Kapag hinihingi ng sitwasyon, mga kapatid, no, na hindi lamang natin ipanalangin ang isang tao na yun na nangangailangan, dapat maging sagot din tayo sa mga panalangin na iyon. Let us become an answer to that prayer. Yan po ang ibig sabihin dito. No? Hindi lamang tayo nananalangin, pero dapat maging sagot din tayo sa mga panalangin sa sandali ng pangangailangan ng ating mga kapatid. Yun lamang po. Marami pong salamat. God bless po. Napakaganda po ng ating inaral about compassion in action. Hindi pwedeng, ay, kawawa ka naman. Tapos yun lang. Naawa ka ba o nakita mo lang ang kanyang sitwasyon? Di ba? Sinabi dito ni James nakita mong ginagawa ang iyong kapatid, walang damit. Tapos sinabi mo lang, umuwi ka, malamig. Hindi mo man lang binigyan ng ukay-ukay na hindi mo lang ginagamit dyan para masuot niya. So, yun po yun. Salamat po. Amen, amen. Hallelujah. Talaga naman, detailed na i-ano sa atin, na i-conclude sa atin ni Brother Paz. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Chang. Bago pasok, napa-online ako, napapasok ko dito sa kabila kasi hindi ko mapaparing sa kabila si Chang eh. Amen. So, ayan po. Brother Paz, na nga po yung verse na religion. Ang religion na nais ng Panginoon sa atin is tulungan ang mga widow, palayain ang mga oppressed. So, hindi po yan, anong religion mo? Okay? Hindi po yan ganun ang tanong. Ay, sis Eden at Eden nandito pala. Good morning po. So, hindi yan yung religion na tinatanong natin, ay, taga-ano ako? Ay, ako sa ano ako? Ay, hindi yun yung religion na ninanais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon na relihiyon ay, sino po nakakita ng verse na yun? Hindi ko po nakita ang verse na yun, pero narinig ko na po yun. Sa James po yan, sa James. Kasi kahit sa mga Christians na ngayon, kahit sa mga Christian churches na ngayon, napapractice na yan ganyan eh. Binibigyan natin ng magagandang upuan ang mga malalaki magbigay ng love gift. Kapag maganda ang damit sa unahan. Totoo po yan. Na-observe po natin yan. No? Pagka maganda ang damit, pag nakita mo bago, maganda ang damit, uy, dito po kayo. Pero yung mga luma ng Kristiyano na matagal na nagsisimba dyan, na alam mo namang hanggang doon lang, hindi mo man lang pinapansin. Nagkataon talaga yung bias ang tao. Ay, baka po, Brother Paz, bago kasi, kaya sila yung binibigyan natin ng mas atensyon. Yung mga nalikod na sila. Oo. Ganon. Hindi yan. Pero Kasi dapat kasi nauunawaan nila, di ba? Yung mga pinapractice kasi talaga sa atin ng fairness eh. An example din yan ni James. Yung anong tawag doon? Yung sabi ni James? Yung favoritism. Ibig sabihin, noon pa nangyayari na talaga yung ganyan. Hindi kasi minsan naman, kapag may mga bisita, inaano natin, Ay, opo. Pagkabisita, opo, natural po talaga yan. Pero kahit hindi, meron kasi minsan na kahit hindi na siya bisita, ayun lang, wag lang gano'n. diba? Mangyayari talaga yan. Kahit hindi na siya bisita, mas matindi yung welcome mo sa kanya kahit kaysa dun sa iba. Mangyayari ang ganyan. Sabihin niya. Ano ba to? Past, based experience. So nawala na yung, minsan kasi mas prone ang tao tumulong sa mga, ewan ko ba kung bakit ganun, no? Na, naghahangad kasi tayo ng return sa pagtulong natin, mostly, kaya tama yung sabi ni Ate Rose, na, hindi nag-iisip ng balik. Dapat ang totoong tulong, hindi ka nag-iisip ng balik. Ayun, tingnan mo ngayon, yung, sabi, hindi niya naman kailangan yun, ba't tinutulungan?
Kasi nag-i-expect tayo ng return. Ayan po, nakita ko na. James 1:27 ba yun? James James 1:27. Opo, James 1:27. Ayan. Ayan, basa po si Karen. Sabi po dito, ang relihiyon na dalisay at walang dumi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Yan po yung religion sa Bible. Amen. Thank you, Sis Karen. Ayan, talagang alam mo kapag babad sa salita ng Diyos. Pagtanong ko pa lang, ay, sa James po yan. O, diba? Praise the Lord. Amen. So, hindi po tayo ngayon magtatalo kung anong religion mo. Dahil iisa lang religion na sinabi ng Panginoon. This is the pure religion na hinihingi sa atin ng Panginoon. Anong religion mo? O, sabi mo, ay, tinulungan ko yung mga orphans. Ay, nagpunta ako sa namigay kami ng mga damit, pagkain. Di po ba? Ngayon hindi namimigay kasi may balik. Alam niyo po, naka-feature sa TikTok. Naka-feature sa TikTok. Di po ba? Kaya naman pala Kaya namimigay ng pagkain, kaya namimigay ng kung ano-ano. Kasi may balik. Di po ba? Okay lang mamigay sila ng marami kasi kikita naman sila, di ba? Maraming manunood, maraming matutuwa. Ang daming nanonood, ang daming natutuwa kasi iba ang gumagawa. Pero pag pinagawa mo sa kanila, hindi naman gagawin Ang sasabihin is, I don't have. Di po ba? Wala kasi ako Next time, kapag meron na ako. Pero sabi nga kanina sa Hebrews 13:16, di ba? What you have lang. What you have. Katulad po nung minsan dumating yan sila, Sis Karen, sa church. Imagine niyo po yun? Nagluto ng carrot cake ang kanyang asawa. That's the heart. Di po ba? That's the heart. Hindi po yung, hindi naman nagre-require ng mga malalaking bagay. Basta galing sa puso, kusang loob. Pagtulong po sa kapwa. Di po ba? That is the religion that God is asking us. Amen po. Sana maging tayo po, maging available tayo. Laging present para kay God. Amen po. Ayan. Sino pa po may gusto? May kwento na napanood ko lang din. Merong pulubi. Tapos pumasok siya sa church. Ayaw siya papasok Ilalabas siya ng babae. Kasi ang dumi niya. Nakatingin yung pastor dun sa pulubi. Tapos dun sa babae. Ayaw papasukin ng babae kasi daw, ang dumi-dumi niya, hindi daw siya bagay doon. Nakawa naman yung pastor, nakikita niya lang. Tapos, lumapit yung pulubi dun sa pastor. Sabi niya, sige, lalabas na ako. Pero pwede ko bang mahirap yung Bible mo? Tumawag lang yung pastor. Tapos binigay niya yung Bible. Tapos, lumabas na yung pulubi. Kasi nga hindi siya alam. Dahil madumi siya. Nung nakalabas na siya, nanglilimos siya. Nanglilimos doon sa labas ng church. Tapos may nakalagay na placard na, yung kahit nakaayak ka pa yan. Kahit ang kain ng mga I'm cold. parang My body. kung hindi ka magtrabaho. How does she? Nalang, hindi ka talaga binibigyan. Tapos nung gabi na, umuwi siya doon sa tinutuluyan niya. Ang daming pulubi na kasama niya doon. Yung mga homeless na diba? Sabi niya, pasensya na kayo. Wala akong dalang pagkain. Pero may dala ako sa inyo.
Tapos na-curious sila. Ano yung dala mo? Tapos binasahan niya ng verse sa Bible. Ang sabi niya, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ang nakatanggap sila ng araw na yun. Kahit wala silang pagkain, naging masaya sila. Kasi nga, naintindihan nila na hindi lang talaga sa pagkain mabubuhay ang tao, hindi sa salita ng Panginoon. Ang ginawa ng araw-araw doon, sinunod ng mga pastor, yung pulpulude. Tinignan niya kung nakakagawa. Yung pala, gano'n, nangihingi siya para i-share niya sa mga kasama niya ng mga kapatid. Araw-araw ko lang ginawa ng pastor, tinitignan niya. Ano pala, parang yung isa lang, yung matandang lalaki lang na yun. Nang gumagawa ng parang para mabigyan yung mga kasama nila. Hanggang sa dumating ulit yung pagkakataon na bumalik sila dun sa, sa church. Na, bago pala yun, yung pagsunod ni pastor, dinalhan niya ng mga pagkain, yung mga pulubi. Hanggang sa in-invite ni pastor. In-invite ni pastor yung mga pulubi doon. At sabi pala nung babae na nagpapalayas doon sa pulubi, pag pinapasok mo yan, kami ang aalis. Walang magbibigay sa church. Walang magta-tithe sa'yo. Kasi mayayaman kami. Pero grabe yung pastor. Kaya niya yung mga magiging pera ng simbahan, uli niya, mga binibigay sa kanya, binibigay niya sa mga sa mga pagabi. Pagpunta doon, yung mga pinamigay ng mga mayayaman, binigay niya doon. Nakita niya na, suot na nila ng mga, kumbaga maayos na sila. Kasi yung mga pinamigay nila sa church, binigay ni pastor dun sa mga tao. So pagpunta nila dun sa simbahan, maayos na yung mga pulubi. Tapos sinabi ng pastor na, ayan yung mga ibinibigay niyo. Nagagamit ng ibang tao. Kumbaga sa kanila is parang kayamanan na yan kasi parang nabago sila. So dapat hindi natin dinidiscriminate yung mga tao sa itsura, sa pananamit. Pero gusto na lang nila is lumapit kay Lord, parang tinatanong lalo na kung mapakasal sa simbahan, diba? Kaya nagkaroon din ng realization yung matanda sa babae na nakita niya na niyakap niya yung mga pulubi, nag-sorry siya, tapos parang yung, dahil doon sa pangyayari na yun, na-realize niya sa sarili niya na mali talaga yung ginawa mo. Nandito na nga ako, Kristiyano na nga ako, tapos iba pala yung ginagawa ko. Parang parang tao lang na nandito ako, pero wala talaga sa puso ko. Ano yung pagiging tunay na Kristiyano? Kaya sabi ko na gano'n din. Ako na ito dun sa ano ko na yun na talagang may mga Kristiyano na parang nawawala na din sa totoong dahilan ba't sila naandun sa simbahan. Kaya okay din po, praise God po at talagang pinarealize din sa kanya kung ano yung kamalian mo. Marami yung lahat sila, hinaon nila yung mga yung mga sister, parang welcome nila. So, sabi sila dun sa church. At naintindihan nila na hindi lang para sa mayaman ang church. Ayun po. Salamat po. Praise God po. Amen. Amen. Ang tawag dito, na nangyayari po ba yan sa totoo buhay talaga? Na may ganyan talaga? Grabe, kung may totoo man yan, nagkakamali tayo ng focus. Lalo na po, ang mga may gawain yan is yung mga diakono, di po ba? Sila yung mga namamahala sa church. So, they want the church to clean, maging malinis, na panatili ang kaayusan. Kaya lang, huwag nating, tanggalin yung pinaka-main purpose natin na para sa kanila.
at tayo ang church, hindi yung lugar. Of course, gusto natin talaga malinis. Ano po, at saka talagang namimigay tayo talaga ng mga damit. At yung mamimigay din tayo, yung tipong hindi yung hindi magagamit na. Ano po, yung ano po yun, yung inayawan mo na. Lagi po nating isip na kapag hindi pwede sa atin, hindi rin yan pwede sa iba. Kung ayaw natin, ayaw din yan ng iba. Pero, depende po sa pagkaayaw mo. It's either, ito ayoko ng kulay, iba naman po yun. O kaya naman, maliit ito sa akin, iba naman yun. It means, pwede pa rin talagang magamit. Nasa magandang, stage pa rin. Ano po? Ayun. Pero, magandang kwento, napakagandang kwento na nagbigay sa akin ng aral. Ano po? Talagang kandos na pa si si Marinel, na-touch pa siya, sa kwento kasi nakakalungkot naman talaga isipin na Kristiyano tapos naiiba na ng focus. Nasa church na, nasa building na, wala na sa tunay na church ang focus. Amen po. So, amen. Maraming salamat. Okay. Sige po. Sino pa po ang may nais ibahagi? Salamat, Sis Maridel. Tandaan po natin sa James 1:27. That's the religion. Yes. Kaya pag tinanong ka kung anong relihiyon mo, it doesn't matter kasi kay God wala talagang pangalan ng grupo. Relihiyon is in service. Ayan po. Sige, Sis Cathy. Good morning, everyone! Kagulat. Good morning! Everyone! Good morning po! Maing buntag, Sis Beth. Good morning po sa lahat. Na lang talaga ako kasi, habang nag-drive ako, sorry kay Lord kagabi, no? At salamat kay Lord din talaga. Talagang sakit po grabe ng ulo ko. First time ko po nakaramdam ng ganun. Tapos yung konting ingay na parang sama-samang ingay na parang ang laki na, basta hindi ko po maintindihan yung kagabi yung sakit ng ulo ko. Kaya kagabi talagang pinahinga ko. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos, yung kaibigan ko po na sa Pilipinas, sakto po, no? na dengue raw, itinakbo raw sa ospital at nilabasan na ng dugo sa bibig yata, nilabasan yata ng dugo sa ilong, nakalimutan ko po. Tapos edi parang baliwala po sa akin. Kumbaga, bakit napunta sa akin yung message nung kaibigan ko na yun? Kasi po may natulungan na rin po ako ng kaibigan ko, no, na hindi ko pinano sa inyo, no. Kumbaga, ito po, i-open ko po sa inyo. Tinulungan ko siya. After nang tinulungan ko siya, hindi na siya nakapag-communicate sa akin. Pero yung time po na tinulungan ko siya, talagang alam niyo naman po mga kapatid, talagang sa financial po ako ngayon sinusubok yung pananampalataya ko ng God. At talagang hindi po ako bumibitaw kay Lord kahit na sinusubok ako sa pananampalat yung sa sa financial ko po. At yun naman, sabi ko, kung kailang financial naman ang pagsubok sa akin, financial din ang humihingi ng tulong sa akin, no? Yung kaibigan ko po yan. Tapos ngayon po, na nangusap sa akin ng Holy Spirit, no? Nakagabi, sobrang sakit nga ng ulo ko, no? Kasi yung kaibigan ko po yung may maanak din. Sabi ko sa sarili ko, no? Sabi rin, inano rin ako, inusap ako ng Holy Spirit. Nung kagabi nga, sobrang sakit ng ulo mo, di ba? Ikaw, may panggamot ka, no? May panggamot ka, may asawa ka dyan na pwede kang anytime, in case anong mangyari sa'yo, meron kayong financial, yung government yung tutulong sa inyo, ganyan. Pero paano ang Pilipinas, sabi niya, yung kaibigan mo yun na yun, may anak pa, meron din maliit na anak, sabi sa akin ng Holy Spirit, eh. Tapos, etong sis, narinig yung no. Tapos sabi ko, paano yan? Sabi ko, tumulong ako dati sa kaibigan ko. Tapos, di na nga nakipag-communicate sa akin, di ba? Nag-thank you naman po siya. Pero talagang yung communication, malamig, wala na po talaga. Kaya sabi sa akin ng Holy Spirit, sabi sa akin, di ba, paano mo tinulungan yung kaibigan mo una na walang-wala ka rin, tinulungan mo siya? Kasi sabi ko ng kaibigan ko naman yung tinulungan ko. Kasi sa kanya, kasi di ko may susuli at kasi ito. Sabi ko sa kanya noon, after ko siya tulungan, okay lang, sabi ko sa kanya, si Lord na magbabalik sa akin yan, sabi ko sa kanya. Huwag ka ma-force na, hindi kita po-force na soli mo agad yan. O sabi ko, basta makaluwag ka,
nangangailangan ngayon na humihingi ng tulong sa akin. Kaya bahala ka na Lord, sabi ko. Medyo po ako hindi pa ako nag-aalilangan. Kasi alam ko si Lord na talaga magbabalik sa akin. Pero sabi ko lang kanina, habang nag-drive ako, paano ako makakatulong Lord? Wala nga akong hawak ngayon. Lagpas na yung sweldo ko, di ba? Wala na akong Sabi ko, paano yan? Sabi ko sa akto bukas yung rin, di ba? Yung anak ko lalaki sa sahod. Parang ayun nga sa akin, manghiram ka muna, ako nang bahala magbabalik doon. Yung mga ganun po. Pero sabi ko, bahala ka Lord, sa'yo ako nagtitiwala. Kaya pag kay Lord natin, pagtiwala natin lahat talaga, hindi tayo magkakamali. At hindi talaga siya nagkakamali kung ano yung ibibigay niyang command sa atin, no? Yun yung pinag-uutos niya talaga. Kaya, bahala ka na Lord. Bahala na siya talaga. Bahala na. Bahala ka, Lord. Yun lang sinasabi ko ngayon. Kaya purihin ang Panginoon. Yung kagabi po talaga, sobrang sakit ng ulo ko. At ngayon, eto na po, siguro talaga pinag-charge niya lang ako. Dahil sa sobrang dami ko iniisip, di ba? Ayaw naman talaga ng Lord na mag-alala yung mga anak niya, no? Ang gusto ng Lord talaga, open yung heart natin, open yung mind natin, magpuri sa Kanya, magsilbi sa Kanya, no? Maglingkod sa Kanya. Yung mga pag-aalinlangan sa Kanya na natin ibigay, sabi niya nga, no? Kaya talagang inalis sa akin ng Lord yung mga pag-aalinlangan ko at saka yung sakit ng ulo para siguro makapagpahinga ako at para makapagpuri ako ngayong araw na ito. Thank you! Puri natin Panginoon. Marami pong salamat sa bawat isa. At ingatan tayo ng ating Panginoon sa ating mga lakad today. I love you all. Amen, amen. Ramdan, may heart ako. May heart. May heart. I love you all. Heart. May heart. Hindi ba ako Nagigising lang share po. din? Kagaya kay si Scotty. Share na. Yan ba ako si Scotty sa akin naman ang nakaraan sa kapatid ko. Ay, narinig ko ba ako? Kasi po, ang kapatid ko po kasi, yung pang-apat, no? Sa 5 na yung mga kapatid, siya po talagang sinusubok. Grabe ang pagsubok po ng faith po niya. Masakitin po yung 2 anak niya. Di ba? Sa turo po sa atin, hindi porket may pinaparusahan sila ng Diyos, kundi sinusubok po yung pananampalataya nila. Kaya sa akin, ganun din. Sinusubok din yung compassion ko pag nangihingi siya ng pera. Ano po? Susubukin yung compassion ko. Di pag nahingi po siya, binibigay ko kung ano lang po yung kaya. Kung kaya ko pong ibigay, yung hindi po pilit. Tapos sabi ko sa kanya, ito lang kaya ko ha. Kasi may anak rin ako, may rin po, may pamilya din po ako. I-consider ko rin yung desisyon ng asawa ko. Ano po? Kasi hindi pwedeng, alam po yan nila Ate Janet. Yung i-consider mo rin, hindi pwedeng ako lang mag-desisyon. Dapat maganda yung sa asawa ko kung maganda bigay ko. So, nagbibigay po ako. Hanggang sa one time, pati yung inutahan nila sa akin na nag-message. Sabi ko, yung mga ganon, pati yung umutang sa kanila, siyempre, Lord, sabi ko gano'n. Ano lang naman. So, paano kaya yun? Nagpadala na ako doon. Sabi ko gano'n sa umutang sa kanila. Pero kakilala ko naman po. So, ang ginawa ko, wisdom Lord. And hingi pa ako. Ang ginawa ko, kailan ko sa kapatid kong isa. Ganun po, no? Sa isa ko pong kapatid. Na, maano pa naman siya, no? Hindi ko na po kwento. Yun po, no? Alam mo ba, si Cookie, yung kapatid nating isa doon, alam mo ba, yung umiram din sila na yung umutang sa kanya, nag-message sa akin, ano kayang gagawin ko? Yung ganun. Nasagot ng katanong, siya na nagbayad. Naturuan din ng compassion ang bunso namin kapatid. Yun po, no? Opo, yun pa parang may no? Yung mga sitwasyon na ganyan, may tinuturo sa atin yung Diyos. Ano po, yung compassion, yung faith po natin. Basta yung bukal sa loob lang tagal. Sabi nga po, di ba, pagdating po talaga sa pagbibigay, God's love a cheerful giver. Kasi pag i-consider natin minsan yung, di ba, may salita, huwag pakainin ng tamad. Di ba po? Pag minsan, sa sobrang ng pagtulong, minsan din po kasi may ganyan, let's face the reality na tuturuan din natin sila paano maging tamad. May ganun din po. Yan po talagang totoo. Talaga, wisdom from the Lord, ask talaga lagi, Lord, paano po ba yung pagtulong? No? Minsan, tuturuan yung mga ganyang sitwasyon, tuturuan tayo ng Panginoon ba ang tunay na compassion at discernment, wisdom, yung paano, ano ba pa talaga ang uri ng pagtulong. So, salamat sa Panginoon. Kwento ko doon sa isa kong kapatid na ganito ang nangyari sa kapatid nating isa.
ayun, na rin siya, na-touch din yung heart niya, naturuan din siya kung ano po yung tunay na compassion. Kasi hindi naman pwedeng, ay, kawawa naman, hindi naman pwedeng, sabang Kuya Pas, hindi pwedeng ipag-pray lang, po. Pero powerful po rin po talaga ang prayer, hindi, napaka-powerful, isa rin po talaga yan, ang powerful, importante po talaga yan, nakaka-powerful. Pero dapat may kasama po talaga siya, yung obedience. Langin. At sasagutin po talaga yan ng Panginoon. Po, ewan ko kung naranasan na rin po niyan, pati yung umutang sa mga nag-sa'yo na rin ng message. Naranasan niyo rin po ba yan? Yun po yun sa akin. Salamat po. Salamat po si Sir Rose sa mensahe po ngayon. Amen, amen. Ay, alam niyo po contagious talaga yan, kakahawa. Wisdom ng Panginoon talaga. Pag kung anong nilagay sa'yo, pero bago ko lang makalimutan, Sis Cathy, think twice bago ka manghihiram para ipautang sa iba. O kaya kasi tingnan mo talaga kung yan ay leading sa'yo ng Holy Spirit o desire lang ng puso mo. Kasi kapag yung kapamaraanan, kapag hindi ayon sa Panginoon, you will suffer and hindi rin magkakaroon ng magandang resulta. Baka mamaya yung papahiramin mo o bibigyan mo hindi na nakatulong saglit pero mas malaki pala yung kasi ang kaaway kasi pag nakakita ng butas talagang kaya niyang baliktarin ang sitwasyon. Imbis na makatulong parang kulang pa. Naalala ko noon, sinabihan ako ng asawa ko, huwag kang magpadala. Imagine mo po, hindi ko alam kung ilang buwan yun o isang buwan, hindi ko alam kung matandaan. Pero hindi po talaga ako nagpadala. Pero iningatan sila ng Panginoon. Di ba? Sabi ko, God, I will obey my husband, pero ikaw mag-ingat sa magulang ko. So, nung time na yun, talagang iningatan. Hindi man lang nagkaroon ng atake sa puso or di ba? Iningatan ng Panginoon. Pero may ganyan situation din po ako, Ate Janet, nung kay Rookie noon, na talagang sabi ko, paano yung anak ko, Lord? Paano yan? Kailangan ko siya tulungan, ganyan. Talagang, sabi ko, no choice na, magbebenta ako ng alahas, sabi ko. Pagpunta namin talaga doon mismo sa pawn shop, Yasumi. Yasumi. Opo. Tapos, yung nakalimutan ko pa paano, yung sa bangko yata ni Lucky, pangalan ni Lucky, yun ang naging solve talaga. Kasi kumbaga, sinave ako ni Lord, diba, na yun nga siguro yung kaparaanan niya. Pero ngayon naman, may inaano nga sa kanya, Lord, kung magbebenta ko or kay Lucky, diba, kaya nga buti nga nagsalita ka, Ate Janet, kasi sabi ko, hindi ako nag-alilangan, pero sabi ko, Lord, kailangan ko ba ng hutang para lang maitulong? Pero sabi niya sa ako magsusoli sa'yo. Ngayon, sinasabi niya sa akin, di ba, kayo mag-advise sa akin kung ano po yung dapat. Tinext ko naman na yung tao, sabi ko, kumusta na ganyan? Buti nga raw dengue, sabi ko, buti na lang dengue at hindi TB. Kasi nga, sa bibig nga talaga nilabasan ng dugo. Itim na raw yung dugo. Dengue raw pala. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya, andiyan ng Lord, di ka pababayaan. Tsaka laban lang kasi may mga anak ka. Ayun mo yung tinext ko sa kanya, hindi ko sinabi, ay, tutulong ako sa'yo ganyan. Wala akong ginanon. Inano ko muna siya na, huwag ka mag-alala, sabi ko, at least sabi ko, thank God, kasi nga, dengue lang, sabi ko sa kanya. At hindi TB yan, sabi ko. Huwag ka magpanghinaan kasi ang Panginoon nandiyan sa tabi lang natin. Sabi ko, tsaka hindi kanya bababayaan. Lalo, laban lang kasi may mga anak ka. Yung ko sinabi ko na sa kanya. Hindi ko pa in-offer na tutulong ako. Iba kasi ang situation ng pamilya sa ibang tao So, tsaka padalahan mo siya ng prayer of encouragement. Yun po, para yun ay kanyang mababasa palagi. Pampalapit sa Panginoon. Ayan, si Sis Rhea na nais magsalita. Salamat po. Good morning po sa inyo lahat. Relate lang din po ako kasi dun sa topic natin. Kasi isa din po ako sa naka-experience ng ganun. Na kung tutusin po, grabe po, hindi naman po sa wala akong responsibilidad doon kasi kapamilya ko rin po yun. Pero sa pagiging yung Kristyano natin, pagiging matulungig po natin, is nagawa ko po yun na first time ko po mag-invest ng allowance. Nakulugan ka po. Tulugan pa po yun. Siyempre tuwang-tuwa po ako. Kasi first time. Tapos, siyempre, ako po, wala din po akong ng cash. So, kumuha po ako ng hulugan.
So yung hipag ko po, lumapit po sa akin kasi yung hipag ko po is lagi po siyang lumalapit sa akin na kesyo ganito, walang panggastos, na saan siya kukuha ng pang-tuition ng anak niya. So ako naman po, ang ginawa ko po is sabi ko sa kanya, wala akong maitutulong sa'yo ngayon. Kasi bayaran din ng tuition ng anak ko. Sabi ko sa kanya gano'n. Pero yung conviction ni Lord, na hindi ko alam kung bakit ko ba basta bibig ko yun. Na sabi ko, na kahit, di ba ulit kung matatapos na po ako nun sa ano na yun sa pintas na po yun na sabi ko gano'n, matatapos na ako sa pinagulugan kong kailangan, sabi ko gano'n. Para makatulong naman ako sa pamangkin ko, sabi ko gano'n, kasi ko Philippine ko niya, tapos isang lana na lang, sabi ko sa kanya, kasi wala rin ako na itutulong ngayon, pareho tayong nagpapaaral, sabi ko, tsaka nagkataon na pareho, enrollment sa mga anak natin, hindi alam ni husband, na pinasanla ko sa titag ko. Kasi pag nilaman ng start ko yun, is nagagalit po sa akin yun. Talagang tatalagan po ako. Kaya yung box po ng alas na nakuha ko, is tinago ko po sa drawer ko. Kasi baka pag binuksan na wala doon, is pagagalitin po ako. So, ang nangyari po is, syempre ako po, bilang tita po is, ninadali ko po, kahit pinulong po akong pera is, pinulipate ko po. Alam niyo po, as in talagang kakahawag ko lang po sa kamay ko kasi diniliwal po yun. Alam niyo po, parang wala po akong hesitation o pag-aanilangan na ibigay yun sa tita ko para isang lana. Kasi alam niyo po kasi sabi ng pamakin ko na kapag tumintuuli siya sa pag-aaral, magpapakamatay po siya. Kasi tumintulot po siya sa pag-aaral eh. Siyempre po yung pamakin ko is yung talagang gusto niya po mag-graduate ng pag-aaral. So dahil po siya siguro sa kakulangan din po ng budget kasi dalawa na din po yung college ng kapatid ko at saka tatlo rin po ang nag-aaral. No, sabi naman, mag-enroll na ako. Sabi niya gano'n, laging binabanggit yung pamasin ko yun kapag natigil ako, ipapakamatay ako. So, siyempre mga kabataan ngayon, ganun yung mindset na kapag na-depress, di ba, ayun po yung prone sa atin na kapag na-depress is magpapakamatay yung kabataan. So, siyempre, tita din po ako, natakot ako. So, ayun na sinabi ko na, sige, ayun na lang, nasa nilamay na lang pang-dog-dog. Nang binanggit ko ng paper ko na, sige, huwag kang alala. Ito yung ang parang tita mo. Kumalma po siya. Hindi na po, pinulit ng pamakin ko yung ipag ko. Tingin ko sa akin. So, ako natuwa naman ako. Kasi, isa ako sa nagpakalma sa pamakin ko. Tapos, nung time na diniliver na po sa akin, mismo pamakin ko po yung kasama ko. Para kunin ko po yung pintas ko. So, as in talagang hindi ko pa po nasusuot yun. Kasi nahawakan lang po ng kamay ko yun. Pero yun po, pinagot ko po sa pamakin ko. Sabi ko gano'n, eto na, isang lang nila po. Itinan niyo po bin ko pa po, pinakiran ng pinta. Pero ang pinho, hindi pa po natutulos. Ilang months na po. Mag-November na po. Kumbaga, Di mo ba natutubos si Freya? hindi pa po na natutubos. Kasi, wala pa po daw siyang pera. So, ako naman po, ang sabi ko is, kung kaya ng budget mo, pwede bang matubos mo ng December para masuot ko ulit? Masuot ko, kasi sabi ko, first investment ko yun. Masuot ko naman, sabi ko. Pero kung kailangan mo ng pera, kasi kailangan mo lang ulit. Kasi, po yun, kwintis po yun, at saka yung ikaw po yung simula niya. Sabi niya, huwag ka mag-alala, Ate Yaya, matutubos ko, kaya mo ba? Sabi ko sa kanyang ganyan. Tapos sabi niya, kaya ko. Ngayon po, yung ATM ko ng husband ko, na isang yato rin po, dahil sa kanya, nang hindi po alam niya husband. Ngayon po, pag piling sa akin, sabi ko,
bayaran mo. Kasi nga, baka natin yung husband. Kasi ito dahil sa wala siyang pera, nakiusap siya na araw-araw niya na lang po ako huligan ng 500. So kahit po na medyo sabi ko, tagulit kasi ATM po ng husband po yun. Wala po ako magagawa kasi po, tumulong po ako. Kasi tapos na sila. So, ang nangyari po is, 2 months po nakasandla yung ATM. So, pending po. So, ngayon po, hindi ko po alam kung patutubos mo this coming December po yung alas po ng sinanla na ako naman po, hindi naman po nasangalot ko kasi po, asawa niya po yung kapatid ko, tapos po is, pamangkin ko naman po yung tinulungan ko para sa po sa pag-aaral niya. Kaya, ayun po, sabi ko sa kanya, sinasama ko po sa pag-pray ko na kahit pa paano, sabi ko gano'n. Pagkaroon ng blessing, sabi ko gano'n sa kanya. At saka sabi ko, pag nagtitray ko kasi, pag naunahin, humilim ng humilim. Sabi ko, matuto ka magpasalamat. Kasi natutuwa si God na kahit maliit lang yung blessings na natanggap mo is nagpapasalamat ka. Kasi naririndi si God pag puro hiling, tapos walang pasasalamat. Kaya nasabi niya sa akin, Ate, bakit parang pareho tayo ng pinag-aaral, yung isa mong anak, nag-aaral sa private, pero parang relax na. Sabi ko, kasi alam mo kung bakit. Nandiyan si God para sa akin. Tinutulungan niya ako sa lahat ng hindrances na nararanasan ko. Kaya sabi kong gano'n, at saka nag-thank you ako sa kanya, hindi ako humihilin. Laging ko sa salamat ang ibinibigay ko kay God. Sabi ko sa kanya, kaya sabi ko, huwag ka mag-alala. Lahat naman kayo, pinagtitulay ko. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sana ulit, kaya natutulungan. Sabi ko, alam mo, hindi perfect timing kasi para tulungan tayo ni God. Hindi ka man matulungan ngayon, pero huwag ka magkilala. Sabi ko, pumipili siya ng hindi natin nakikita. Sabi ko sa kanya ganun. So, ako naman waiting na matulog ang alamas at saka yung ATM next coming December na sana na God's will na matulungan yung ipag ko po. Na hindi naman po ako umaano yung nag-aano ng kapalit kasi mas masarap po yung tumulong sa kapwa kaysa po na maghanap tayo ng kapalit. Na alam po naman natin na sobrang tikit ng tao. Kaya nagpapasalamat din po ako kay God na kahit pa paano na same kami ng position pera na survive, nakakasurvive kami sa araw-araw po. Paramis po, as in talaga, hindi ko alam kung paano nakakasurvive. Dalawa, ako, wala pa akong trabaho, husband ko lang po. Pero natutuwa ako, sabi ko, talagang great provider talagang si God, na hindi niya ako pinapabayaan sa lahat ng oras. Basta manalangin ko lang na mataimtim. And then, agad si God parang mag-rescue. Ayun lamang po, maraming salamat po at God bless po. Men, maraming salamat. Ayan. Sis Beth, si Brother Paz, maraming salamat po sa presensya. Ayun, lahat po ng gagawin natin, pagtulong, desisyon, hindi lahat ng mabuti ay tama. Hindi lahat ng good works is righteous sa paningin ng Panginoon. Para po wag tayong mahirapan, wag tayong malagay sa sa alanganin, at saka hindi sasabihin natin, God, ginawa ko naman yung mabuti pero ang tanong, yan bang pinapagawa ko sa'yo? Nagtanong ka ba sa akin? Para po masigurado natin na tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi kapag lumabas ka ng umbrella ni God, mababasa ka talaga. Pero God, nakita ko may tutulungan ko lang, saglit lang. Diba? Ay may kahit pa gaano kaganda, lalo na kapag hindi alam ng asawa natin, napakahirap po, napakahirap. Kahit gaano kaganda
motibo natin pag di alam ng asawa natin, wag na wag. Kami po ay danas na namin yung magkakapatid. Pag ng asawa, ang hirap po. Hindi tayo matulungan ng Panginoon sa ganyang taon. Kaya, tanong po talaga natin kay God. Pag sinabi ni God na, yes, do it, gawin natin. Halimbawa po, yung kaya kaibigan namin, bumili ng bahay. So, syempre, pinag-pray nila yon, ganun. Tapos, oras na nalalabas na yung yung test ng ng bangko, nawalan siya ng trabaho. Ano ba yan? Bibili ng bahay, ayan na, okay na lahat. Tapos, nawalan ng trabaho. Pero alam niyo po, pagbigay sa'yo ng Diyos, para sa'yo, kahit wala siyang trabaho, na-aprubahan pa din ng bangko. Di po ba? Yun yung mga tinatawag na talagang may pagkilos ng Panginoon. Ano po? Meron naman yung ang bilis. Bakit? Kasi tinutulungan tayo ni Taning eh. Kaya ang mga babae, talo tayo sa emosyon eh. Awa. Ano po? Tayo talaga madali. Kaya sana wag tayong wag tayong madala ng kaaway, wag tayong madaya sa bagay na yan. Naka-live pa pala tayo. Gamay na sign eh. Naka-live pa pala tayo. Yes po. Why? Inaayos ko yung kay Rookie kasi nga katulad kanina na nagkaroon tayo ng problema sa live. Sabi ko, hindi ko maano yung, ginagamit ko yung ni Rookie. Sabi ko, naka-add na siya sa homie, tsaka sa Hindi ay siya aprobahan kasi yung friend pala ni Rookie is 4 lang. Kailangan more than pala nun. Kaya hindi siya makapag-live. Oo, hindi. Ay, ganun ba? Nakalagay dito ate. Tinatry ko ngayon eh. Kinamahan. Okay. Kasi ako po, nung gumawa ako ng bagong account para dun sa housing, gumawa ako, automatic naka-live ako on that day. Kasi tinan niyo po kay Rookie, tinan mo ate ako, nakikita mo yan. Apo. Kay Rookie itong gamit kasi mag-live ako. Iano ko siya sa live. Uy, mag-live ka. Wala. Ayun nakalagay po, ayun nakalagay. Ayun ate Meet the criteria to go live. Ayun your profile is at least 60 days old. You have at least 100 followers. Oo. Ganyan na nga po ngayon. Kasi ang dami na nagdalag. Sabi ko, intis na magkaroon naman ng problema, magamit ko yung kay Rookie. Kaya ang inaayos ko. I-add mo na kaming lahat. I-add mo na kaming lahat para may mag-follow. Amen po. Kaya maraming salamat. Ay! Lubat. Amen. Ayan, pero salamat po, It's time na rin po, 8:30 na. Maraming salamat sa mga sharing, sa presensya ng bawat isa. At makikita po natin talaga ang pag-ibig ng Panginoon. Mag-feedback. Ayan po. Back to original house. Ay! Ayan. Eto na po. Ano ba to? Amen. Maraming salamat po sa bawat isa nagpi-feedback. Maraming salamat po mga kapatid sa sharing. Sis Mai, Sis Maridel, Sis Eden, Sis Rhea. Nawa po, I pray na ang kalutasan. Ayan, kalutasan. Dahil ginintuan naman ang iyong puso mo. Ano po, nais naman. Nangyari na kasi sa akin yan. Alam niyo po, ang laking pagsisisi ko. Hindi kasi nakakabahala talaga, di ba? Tapos yung ATM ng husband mo, di ba? Okay na yung alas mo eh. Okay na yun eh. Lahat ba mo? Kung yan. Pagka nabisto ka, di ba? Yung relationship yung... Ay, gone. Ay! Bloom. Good morning to you. Blooming na blooming talaga eh. Apo na isang aming tiyahin. Maglilinis na ako ng Talaga maglalaba pero walis ang Maglilinis. nga po. Maglilinis ng church. Umuulan dito, biglang bumagyo. May bagyo ulit yan, ganon? Hindi ba pwedeng... Pero lang lumakas yung hangin, yung ulan,
ulan kanina. Di ba pwedeng ulan lang, Chang? Wag ng bagyo. May hangin nga po. Ayun. Meron kayong ano dyan, yung puno na mangga? Wala. Ay, meron po. Ay, meron din. Buko, ganun. Ito sa harapan ko, maraming buko. Amen po. Si ano po, ang ganda ng mga sharing nyo, no? Buti pa si Rhea na kasala ng alahas. Ibig sabihin may alahas. May pautang. Isagla ko na rin si Chong para may pautang. Uy, pwede nakakakuha kay Chong, ha? Kasi na kay Lord na siya, Chang. Pinapangarap natin naging mga asawa, di ba? Kapareho na ng relationship kay Lord. Alam mo si Chong, sobrang mapagbigay yun. Pressure to. Kaya, We're going to the clinic. swerte nga po ako. Hindi niya po masusubukan yung masasagan niya may pera yan si Chong. We're going to the clinic. Sa mga kapatid, talagang ano yan si Chong. Ha? Not Pag meron yan, nagpapadala pa. After the clinic. Nagpapadala sa pamilya. Pag meron siyang pera yan, talagang hindi mo mauunahan yan sa pagbili lalo ng ano. Pero mga kapatid, ang lalaki talaga na pag tumulong talaga, ano talaga sila, yung talagang pino, hindi ka tulad sa ating mga babae, gagawa tayo ng paraan, pero may side effect, kumbaga. May sabit. Oo. Hindi ka tulad lalaki talagang talaga sila. Yung tinitingnan nila yung paligid talaga yung mangyayari bago nila tulungan. Hindi ka tulad sa atin, paano tayo agad-agad tayo, hindi tayo nag-iisip agad no? Nahahabag agad tayo sa kanila talaga. Kaya minsan nasasabi natin, ang tigas naman ng puso nito. Pero may tinitignan kasi sila na mga after ng gagawin nila yun, no? Tayo mga babae, baka ngayon nakikita ko talaga. Ganon si God. Ganon si God. So, hindi mo maaano basta sa pag meron yan. Talagang baby, mga kamag-anak niya, kapatid, talagang ano yan. Ako nga po minsan yung sahod po ni Chong binibigay nga sa akin. Hindi naman ako marunong mag-withdraw sa ATM. Sabi niya, ikaw mag-withdraw na lang. Ganun, at mamalengke ka. Parang natatakot ako, ganun po ba? Ganun. Kaya, ikaw na lang. Nilista ko na lang yung pabibili ko. Kaya, si Chong na lang pong bahala po sa mga ganun. Sa mga, binibigay na lang po niya sobra sa akin. Yun po, yung mga pinanggagastos. Pag may extra yung mga kapatid niya, pag meron kami, pag may karamdaman o sakit, yung mga namatayan po niya, talagang andun po yung si Chong yung ano niyan. Talagang mapagbigay po yan. Hindi po nag-aano ng kapatid po ba. Kaya palad din po talaga ako sa naging asawa ko dahil hindi po madamot siya si Chong. Sa pagtulong ng mga gawain, ayan po yan. Andyan po yan. Habang saka mabilis pong kumilos yan si Chong. Pag mabagal po ako kasi nga sanay po yan sa pakyawan sa trabaho, mabilisan. Ako po ay makupad. Arawan lang daw po ako. Ang bagal niyong kumilos. Sanay kayo sa arawan, siya ay pakyawan. Yung talagang mabilis po yung pagtatrabaho niyan, ganyan. Talagang pag nagtrabaho, pulido yan. Lalo na po sa pag yan. Pag naglilis po yan dito sa church, ayaw niya po yung bara-bara. Yan, ay ako po mabili. Ang minsan walis, punas, lampaso. Yan po yan. Nilinisin niya po yung bintana. Yung bintana po nga namin sa lamin yan. Nililinis niya po yan. Dinalampaso. Ako po, hindi ko po nagagawa po yun. Siyempre po, tinatamad na po ako. Pero sa itong po yan, yung kasulok-sulukan po yan. Aalisin niya yung mga nasa taas na yan at wawalisin niya lahat yan. Ako, bahala ka na nga dyan. Ako. Pulido kung gumawa po yan si Chong, lalo na po sa mga trabaho, may pagagawa ka niya, nagpakatay ka ng manok, talagang malinis po yan. Kaya, yan. Si Papa ko si Chong, Yan ang sinasabi ko. Iba ang sinasabi lumalabas sa bibig, iba yung nasa puso. Ganyan talaga mga babae, sabi ni Pas, ang hirap nyo talagang unawain. Hindi siya hindi sila masyado masalita. Hindi masalita si Chong masyado Pag hindi mo talaga kausapin na yan. Lalaki yata po ganon? Hindi nagagalit. Madalang magalit yan si Chong. Ako lang nagpapagalit minsan yan at makulit din
madalang magalit yan. Yung pong mga anak ko talaga yan, si Chong, hindi po niya pinapalo. Hindi namamalo. Si Chong, kako nga, minsan pabugin mo na nga yung anak mo na yan. Yung anak ko pong lalaki. Nako, naalala ko si Mama sa'yo, Chang. Hinapalo ako ni Papa dahil kay Mama. Ay, nako, paluin mo yan at yan ay matigas ang ulo. Pinalo talaga ako ni Papa. Hindi na mamalo si Papa, paborito ko ni Papa. Pero dahil kay Mama, napalo ako. Si Chong din po talagang hindi na ano niyan, hindi siya nag-aano ng anak talaga. Mabait sa mga anak talaga si Chong. Kaya sabi ko ako na lang ang nagsasabing paluin mo nga yan. Ganun. Hindi po talaga namamalo si Chong, talagang hindi nagagalit talaga. Kaya siguro po, sabi niya, pumapalad nga raw ako, sabi ng mga kapatid, hayahay daw po ako. Super. Hayahay ko ako. Ano naman ka ako, naging hayahay ko sa buhay. Yung nga daw po, asawa ko man. Hindi nagbababae, hindi daw sa akin. Kinikilig si Chang Nagpapasalamat na lang ako sa Panginoon. Kaya minsan naman pinupuri ko si Chong. Kaya ang pogi mo naman, Chong. Ako naman minsan. Kinikilig si Chang. Pero ang hilig ka. Kaya purihin mo naman yung asawa mo sa mga ginagawa. Kaya para naman naging po sila minsan po. Totoo po yan. Totoo yan. Nila sa sarili. Yes. Kasi ang mga lalaki po sa totoo lang sensitive pagdating sa bagay na yan. Pag hindi mo na-appreciate ang ginawa, hindi na nila gagawin uli yan. Kasi hindi naman kayo satisfied sa gawa ko, hindi na nila gagawin yan. Diba? Relate si Sis Rhea, panay ang heart. Amen. No, kaya hindi totoo yun. Sabi nga ni Pastor Allen, gano'n Kaya yun po, talagang sa pagbibigay, wala po mga good Samaritan. Yung ate ko rin po yan, maano po yun, talagang naloloko na ng tao. Naloloko na ng tao yung kapatid ko, maski talagang naloloko siya. Mga tao talaga, na kahit na parang hindi sila nadadat. Parang naging, kumbaga, parang sakit na nila yung tumulong. Madali silang mahabag. Hindi naman sakit. Parang, sabi ng kapatid ko, pag mayroon talaga, yung ate ko, talagang, alam niyo po, Chang, sa pagtulong, hindi mo maaano yun. Mama ko ganyan din. Sabi nung may kumari siya, nanghihiram. Sabi niya, sige, pumunta ka dun sa anak ko, puntahan mo. Hiramin mo yung kwintas niya. Pinuntahan sa eskwelahan yung ate ko. At sabi, oy, Lani, kausap ko na si mama mo. Sasanla ko yung kwintas mo, pahiram daw. Ate ko naman binigay. O, diba? O, di sinanla niya. Tapos, minsan naman, uy, ang ganda ng mo, ang ganda ng cassette mo. Cassette recorder pa noon, di ba? Yung dala pa yun ng ate ko. Galing din dito po sa Japan. Sabi niya, pahiram naman. Hiniram. Tapos nalaman-laman namin. Sinanla. Tapos, tapos nung nakita ko, sinanla daw, yung pala pinag-interesa na. Hindi na naibalik. Tapos nung minsan, nakita ko may tindahan sila. Sabi ko, uy, amin yan. Siyempre, pag bata ka, di ba? Hindi mo pigilan ang bibig mo. Uy, sa amin yan na. Hindi, sa amin yan. Kumari pa yan ng mama ko. Diyos ko. Di po ba? Kamag-anak pa. Naalala niyo po yung grandfather's clock? Di ba may yung grandfather's clock na malaki na gumaganyan, gumaganon-ganon? Di ba? Yung malaking... Oo, ganon. Meron kami nun. Nasira. Ngayon, pinaayos. Nag-offer na ayusin. Hala, hindi na binalik. Nakita-kita ko nasa bahay nila. Amin to Pero alam po, mga magulang ko, walang, bayaan mo na. Laging ganun. Bayaan mo na. Napaka, Kaya, ganun po talaga. Kaya, nakatulong ka. Ganun po talaga, basta, po talaga, sa pagtulong talaga, wala ka kung maan. Ako naman po, walang na maitulong ko. Lagi. Yung nalang katawan ko, maitulong ko. Yeah. Ay, po yan? Yan ang living sacrifice. Na nasa Biblia. Amen. Pag may handaan sila, ako ang favorite nun.
Ako ang katulong noon sa pag may handaan. Mabilis maghugas, maayos. O, di po ba? Ayan, si Maridel po ang asahan nyo. Kaya nga sa November, dapat nandito si Maridel. Masarap magluto yan eh. Kaya, namimiss ko na nga yung luto niyan eh. Kaya lang, wala eh. Mukhang dyan. Dyan ah. Ako ba mayroon kang ipapakilala sa anak ko naman si Ismadel? Ala, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Naglalaba ka sa kamay? Naglalaba? Kira yung washing ate. Sira. Ah, sira yung washing machine. 2 linggo na. Si Hapon Palitan na. Palitan na. Naman ng laundry. Nagpa-laundry kami nung isang araw, 2 basket lang, 950. Sabi ko nga, dapat para sa akin mo na nabiligay mo 950. Ako naman naglaba. Kaya lang maulan, walang dryer. Kaya hindi ako ngayon lang kasi nainit. Muulan dyan si Ismadel? Muulan din? Maaraw Kanina tsaka. pong madaling umulan. Kagabi, di ba sabi mo, Ate Janet, sabi mo kagabi, ipagpipray natin makarating ka dito sa sa November. Tapos kagabi sinabi ko sa kanya, sabi ko, uy, baka naman pwede mong i-renew na yung visa ko. Kasi January ko pa sinabi sa iyo, February pa, tapos hindi mo naman Tapos patango-tango lang siya. Tapos sabi ko, sige no, kasi Monday aayusin ko na. Sabi niya, no renewal. Sabi niya gano'n. Patay tayo dyan. Di napaiyak ako. Tapos iniwanan ko na siya kagabi. Umakyat na ako agad. Tapos alas 9 pa lang, di ba nakikinig pa ako sa dulos. Oo. Umakyat siya. Tapos paano sa akin, paharot-harot sa akin. Sinusuntok-suntok ako, hindi ko talaga pinapansin. Dinedma ko. Tapos sabi niya, siya, bababa na ako, magtatrabaho ako. Hindi ko talaga pinansin. Hanggang kaninang umaga, nilutoan ko lang. Pinagluto ko, hinain ko doon. Tapos pinagano ko pa rin ng baon. Basta ginagawa ko pa rin yung trabaho ko sa kanya. Tapos naglalaban na ako dito. Sabi niya, uy, aalis na ako, pasok na ako. Sabi niya, go to Kaisha na. Sabi ko, lakad na, alis ka na. Hindi ko hinatid sa pintuan. Ala. Tapos pinapasok ko. Pero mura lang magpa-renew, di ba, Ate Janet? Alam ko mura lang, Ano, te? alam ko mura lang ang pag-renew ng visa, di ba? Pupunta tayo sa Japanese immigration. Hindi naman yun yung problema ni Maridel eh. Mura lang naman po, kaya lang. Kailangan magtanga. Yung mga documents, mendoksay sa kanya. Yung mga requirements, ganun. Kasi wala siyang secretary ngayon, di ba, nag-resign na. Kaya parang Ayan. Oy, teka mga kapatid, teka lang, ako maghahatid na. Kaya i-off ko na yung aking camera. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kits po tayo uli mamayang gabi at bukas ng umaga. God bless everyone.